Hello, ah, magandang hapon sa inyo lahat. Bago lahat, batiin ko lang si Ma'am Pauline Nineve. Oy, birthday niya daw sa June 7. Maraming salamat po. From Batangas City daw si Ma'am. Happy birthday, Ma'am. Advance happy birthday sa June 7, Ma'am Pauline Nineve. Then, ito nagpapabati uli daw, no? Actually, may pinapareact sa aking video eh. Hindi ko na alam ang anong name mo, ma'am. Ma'am o sir, na Japanese ang pangalan. Paano ko babatiin to? Pa-remind na lang po sana kung ano yung name. Japanese po kasi yung name nyo eh. Sabi ko, pabati uli ako, hehilagi. Hindi ko po mabasa yung name, sorry po. Japanese eh. Next, sino pa ba? Ito. Unahin natin tong ni-request ni Ma'am or Sir Japanese. Sa TikTok to eh. Ano itong video na inano? Pero nung ginagawa niyo yan, sarap na sarap ka. Tapos ngayon dito ka mag-iinarte sa gobyerno. Wala ka nang pambili ng diaper, wala pang asawa, pabigat ka sa lipunan. Siyagain mo yung sakit. Wala kang anesthesia para sa mga irresponsableng squatter na katulad mo. Ulitin nga natin. Mag-iinarte sa gobyerno. Pero nung ginagawa niyo yan, sarap na sarap ka. Tapos ngayon dito ka mag-iinarte sa gobyerno. Wala ka nang pambili ng diaper, wala pang asawa, pabigat ka sa lipunan. Siyagain mo yung sakit. Wala kang anesthesia para sa mga irresponsableng squatter na katulad mo. I don't know if it's totoo, no? Hindi ko alam kung totoo. Ano ba reaction ko dito? Ako, naghahalo yung pagpabor ko sa hindi eh. 'Di ba? Satisfying siya na para magtanda, no? Oo nga naman, sabi dito. Pero nung ginagawa niyo yan, sarap na sarap ka. Tapos ngayon dito ka mag-iinarte sa gobyerno. Wala ka nang pambili ng diaper, wala pang asawa, pabigat ka sa lipunan. Siyagain mo yung sakit. Wala kang anesthesia para sa mga irresponsableng squatter na katulad mo. Actually, real talk lang naman yon. Ako ito ha, kakampihan ko yung nagsasalita kung ang government natin ay perpekto. 'Di ba? To be fair naman, nakaramdam ako ng medyo satisfying siya. O nga naman mga irresponsible etc. Pero parang ang gobyerno naman natin napaka-perfecto din. Pero on by the book, mali ito. Mali itong ganito. Huwag mong pagsasalitaan ng ganyan. Kasi ma'am, kayo ay trabaho nyo kasi yan, ma'am eh. Kahit ba naman hindi kayo wala nang ganito yan, wala na kayong kinalaman doon sa pagiging irresponsible nung nung pumunta sa inyo, wala na kang pakialam doon. Kasi trabaho nyo talaga yan eh, naasikasuhin yan whether you like it or not. 'Di ba? Wala kang karapatan magsabi na wala kaming anesthesia para sa iyo, etc. Ganun, no? Hindi mali to. Pero aminado ako, medyo na-satisfy ako ng konti, 'di ba? Medyo napektusan pero pwede kang mayari dito, men eh. Kasi kung ikaw man ay midwife or doctor or nurse man, may sinumpaan kayo nung oath-taking eh. Na tungkol sa mga pasyente, 'di ba? Na kahit na anong mangyari, aalagaan niyo yung mga 'yan. Eh, oo, nandun na tayo, no? Pero, so meaning, kailangan, pagka ganyan, easy-easy lang kayo. Pag yung mga karapat-dapat na pasyente,
Yun ang tutulungan nyo, yun ba yun? 'Di ba yung ano, yung pagsabi na anong tawag dito? Anong ginagawa niyo yan? Sarap ka. Tapos ngayon dito ka mag-iinarte sa gobyerno? Wala Dito ko putang ina. Eh, kailangan talagang alagaan ng gobyerno yan. Kahit ba naman na hindi mo pwede sabihin pabigat yan eh. Kasi yan, bumibili din yan eh. Ito yung misconception ng iba, no? Akala siguro nung iba, porkit walang trabaho, hindi nagbabayad ng tax. Yang mga yan, pag bumili yan ng Yossi nila, or ano, lalo na Yossi, malaki ang tax ng Yossi eh. Kaya nga mahal, di ba? Nagbabayad ng tax yan every time na bumibili yan ng mga produktong kailangan nila, ng mga toothpaste o ano, may tax na binabayaran yan. Hindi, sa akin, hindi naman maganda yung pupunta kayo dito sa gobyerno. Ano mo yun? Putang na trabaho ng gobyerno yan eh. Diba? Actually nga, kaya nga rin kaming nasa lower class, no? Ayoko sabihin. na kami nagtatrabaho. Para din sa mga yan. Diba? Tapos kayo manunumbat. Kayo nga sumusweldo sa amin eh. Di ba, men? Hindi maganda. Although na alam ko, no, para magtino ito, no, sa yung mga taong irresponsible, pero hindi rin maganda. Bagamat ayoko magpaka-plastic, medyo tama lang, no. Yun ang una naisip ko eh. Tangina nyo, nakaganti kami sa inyong mga pabigat. Pero at the same time, hindi siya maganda. 'Di ba? Kahit pa paano nagbabayad din kasi ng tax yung mga yan eh. At saka sa pagdating sa sa job description nyo, wala naman nakalagay doon na mamimili kayo, lahat yan asikasuhin nyo. Katulad ng sinasabi ko kanina, bakit ang gobyerno ba natin napaka-perfecto para sabihin nyo na lalapit-lapit? Kahit nga yung mga mismong nangangailangan lumalapit sa inyo, sometimes matataray kayo eh. 'Di ba? Maggaganyan-ganyan kayo siguro kung sobrang perpekto at walang pagkukulang ang gobyerno natin. Kahit sa mga karapat-dapat na tulong, for example, no, yung obviously na kinakaharap natin yung sa flood control. Ang laking inconvenience ng gobyerno natin yun. Huwag kayo makasumbat na ganyan, na sa gobyerno kayo lalapit. 'Di ba? Kumbaga, hinay-hinay din. 'Di ba, men? Pero kung titingnan mo naman kung may maganda namang epekto to, tatatak naman ngayon dun sa na hindi pala madali na akala namin ganun lang kadali, 'di ba? Pero sa akin hindi maganda. Mas lamang yung hindi maganda sa anong sabi sa comment section? A big no. Keep your opinion to yourself. Your job is to treat people regardless of their background, situation, etc. It is not and will never be your place to judge and humiliate your patients. Totoo. Oo nga. Sabi nitong isa, what if na-rape pala siya? You can educate without humiliating her. Pwede. Di ba? Pwede naman. What if she's a victim? Sabi ko na AI to, ganyan magsalita yung AI. Hindi. Sige, nandun na tayo eh. Baka mamaya sabihin AI lang yan eh. Hindi. Pagpapalagay natin na totoo ito, no? Kasi sometimes nabibiktima din ako sa ganyan eh. Yung mga AI may re-reactan ako tapos bigla may mag-PPM sa akin. Bunga AI yan. Ngayon, re-reactan natin to as it is. Ha? As it is. Kasi may nagsabi AI daw eh. Yun lang, no? Bagamat naka ako ng konting satisfaction. 'Di ba? Syempre isa rin naman tayo sa naghihirap na magbayad ng tax tapos itong mga to. Pero kung titingnan mo kasi wala siya sa posisyon magsalita nun. 'Di ba? Siguro kung tayo mga nag-o-opinion, ako
let's say, halimbawa ako, no, taxpayer ako. Pwede ko sabihin, ayan, iiyak-iyak kayo, tapos kami siguro, pero ikaw na nagtatrabaho ka, na dapat aasikasuhin mo to, shut up ka. Kasi kahit na anong mangyari, katulad ng sinabi ko kanina, kung ikaw man ay midwife, nurse, or kahit anong lisensyadong healthcare worker, may sinumpaan ka eh. Hindi lang dahil nagtatrabaho, kahit sa kahit sa private hospital, 'di ba? Ano din 'yon, kasama na din 'yon, basta healthcare worker ka. 'Yun lang naman, no? Anyway, move on na tayo. Inuulit ko ha, na-satisfy ako ng konti, pero ayun nga, 'di ba? Kung ano yung trabaho mo, gawin mo. Siguro kung off duty ka, ano, makipagkwentuhan ka sa iba, pero pag during sa trabaho, kailangan mo maging professional. 'Di ba? So next, no? Next video. Ano to? Tinag ako dito eh. Hindi pala tinag ako dito. Hoy! Walang kanin, bossing! Utang inang hayop na yan. Walang kanin! Ang dami-dami namin ang binabayad ng only rice. Utang inang hayop na yan. Binidyo niya pa yung sarili eh, no? Ayaw ni si Papa naman. Kanina pa kami nangihingi dito. Maubos na yung ulam namin. Tangina nyo, serbisyo yung bulok. Ano nga, ano sabi sa comment section? Sabing ganun. Bisakol. Ba't lagi na anong Bisaya? Mga Bisaya unang kain sa Mang Inasal pag di agad nabigyan ng kanin. Nag-aalboroto. Sabing wag bababa ng bundok. Kawawa naman first time Mang Inasal na bitin pa. Bossing, para lumamig ang ulo mo, bili ka kotse kay Easy Garage. Hindi, ganito, no? Sometimes ako din, pag kumakain ako sa Mang Inasal, di ba, lalo na pag gutom na gutom ka, no? Galing ka sa trabaho or ano, yung gutom na gutom ka, may chances kasi na ano eh, or may times na, alam mo, sobrang busy sa trabaho, no? Naranasan nyo na yung nanginginig na yung kamay nyo sa sobrang gutom, na may tinapos ka, tapos diyan ka sa Mang Inasal, no, nakakain. Siyempre, ano diyan, luxury na sa ating mga hindi mayayaman yung ano eh, yung only rice, di ba? Sa atin, ano na yung luxury. Kumbaga, oo, minsan, nabubwisit din ako, no, na parang ang requirements sa Mang Inasal pag nag-apply kang taga-takal ng kanin, bingi ka. Pero hindi ko naman inasal yung ganito, yung magmumura na ganyan. Nakakainis, oo, sometimes, no. Lalo na yung halatang hindi ka tinitingnan, yung ganong ka na ng ganon. Tapos yung, alam mo naman yung, ano eh, alam mo yung, path nung tingin nung nagtatakal ng kanin eh. Habang ikaw, ganito, no, tinitingnan, nandito nakatingin yung, ano, magkakanin. Tapos nandito ka, kaway ka ng kaway. Tapos biglang tatalikod pa sa'yo. Nakaka-stress yun, men. Para bang, hindi ba SOP sa inyo na mag-scan ng tingin? Halimbawa, humarap ka na dito, no? I-scanin mo, hindi naman mahirap yun eh. Or sinasadya mo talaga na hindi pansinin yung humihingi ng kanin. Pagka ganyan, halimbawa, nilalapitan ko na. Sir, kami naman, parang hindi mo yata kami nakikita. Pero yung magmumura na ganyan, yung sisig, nakakahiya kaya yan. Yes, ano, I do admit, inuulit ka, I do admit, nakakabwisit talaga yan, men. Lalo na pag gutom na gutom ka. Hindi naman sa pagiging patay gutom, kumbaga, in-offer nila yung service na yan, tapos, hindi nila pupuliduhin yung serbisyo.
Ang masakit pa kasi sa part ko, no, ito yung pinanggagalingan na hinanakit ko pagka mga bagay na ganyan. Yung pag ako yung nakasalang sa trabaho, mini-make sure ko talaga yung customer satisfied na satisfied. Yung talagang alagang-alaga. Pag ako nag-asikaso sa'yo, nung nasa retail pa ako nun, hindi ka talaga kita iiwanan hanggat hindi ka fulfilled sa mga pangangailangan mo or ano. Pero ang masakit nun, pag sa iba ka ngayon mag-a-avail ng service, hindi mo makuha yung level ng serbisyo na binibigay mo. Yun ang nakakapagpainit ng dugo ko eh. Na pag ako buong puso kong binibigay yung serbisyo ko, pero pag ako, halimbawa ako na yung nasa posisyon ng customer, hindi hindi ko makuha yung serbisyo na gusto ko eh. I don't know, no? Pero parang, yun lang ang galingan nung yamot ko pagdating sa ganyan. Pero, mamimake sure nyo naman, hindi ako ganito. Yung magsisigaw ng ganyan, nakakahiya naman ito, men. Tapos, ang masakit pa nito, binibidyo mo pa yung sarili mo. Ayop na yan. Hoy! Walang kanin, bossing! Utang inang hayop na yan. Walang kanin! Tapos meron pa one time, no, kumain ako sa Mang Inasal. Ang gusto ko kasi doon yung sabaw eh. Alam nyo ba kaya maasim yung sabaw nung pang-neutralize yun doon sa oil na nilalagay mo doon sa kanin. Tapos sasabihin sa'yo, ay, wala po kaming sabaw. Alam mo yun, nakakabwisit. Ini-expect mo na kompleto lahat. Tapos, pag ikaw na yung kakain, laging kulang, di ba? Tapos minsan, ang tagal-tagal pang magluto ng kanin. Anyway, at the end of the day, di ba? Hindi rin naman talaga maganda ito, itong ganitong banatan. Konting sibilisado naman. Anyway, asa na ba tayo? Merong kumakalat eh. Ito malay mo, AI naman ano. Sabi ko makalat daw ito. Ano ba ito? Sa Rapi Tulfo. Sabi ganun dito. Mainit na usapin online. Umiikot ngayon sa social media ang larawan umano. May kaugnayan kay Rafi Tulfo. Dahilan para ito ay umani ng iba't ibang reaksyon mula sa netizens. Habang marami nagbabahagi ng kanilang opinion, mahalaga pa ring hintayin mga kumpirmadong impormasyon. Sa panahon kasi ngayon, ang dali na nito no? Yung mga sinaunang AI, kailan ba nag-start yun? Siguro 2022? 2020, I think, nauso yan. Ang mga sinaunang AI, parang painting ang itsura eh. Pero yung mga AI ngayon, totoong itsura na, no? Ng tao. Diba? Malalaman naman nila na ni Sir Aboy Paraiso to eh. Si Atty. Aboy kung... Anyway, no? Kasi hindi na... Siguro kung nangyari yan, mid 2010s, no? Pwedeng paniwala. Although na may Photoshop nung dati, pero bibihira yung gumawa ng ganito ka-accurate eh. Pero pagdating kasi sa AI, alam mo na, hindi natin alam. Hindi mo na rin kasi ma-determine kung sinong... Naalala niyo yung may nasusunog na truck na AI pala, pinuntahan ng mga bumbero. Di ba? Hindi natin alam eh. Di ba? Wala tayong mabibigay na Anyway, itong ito, no, yung pinakahuli kay Sergey Bin, no. Marami na namang umiinit na naman yung usapin tungkol kay Sergey Bin. Sabi ganun dito, some netizens criticize Sergey Bin's vlog about his reported anxiety, saying there was no need to show it on camera. Others defended him, arguing that sharing personal experience is part of his work as a content creator.
Para ito yung napag-usapan natin dati, no? Napansin ko sa comment section nitong post na to, maraming hindi nakaka-comprehend doon sa doon sa konteksto nung post, 'di ba? Ang konteksto ng post, hindi na pinag-aargyuhan doon kung fake ba yung anxiety attack niya or yung panic attack niya o hindi. Tapos na yung usapin na yun eh. 'Di ba? Mas marami na nag-a-agree na totoong nag-panic attack siya. Ang pinag-uusapan na lang dito, bakit kailangan pa bang i-video yun? Pwede namang hindi daw. Yun na kasi usapin ngayon. Pero, binasa ko yung comment section nito. Marami nagko hindi kasi nila alam kung anong feeling ng anxiety. Akala nila fake yung... wala naman sinasabing fake eh. Ang argument dito kung kailangan pa bang i-video yun o hindi. Di ba, men? Sometimes, no, yung mga ako din minsan pagkukulang ko din yan eh. Hindi ko ililigtas ang sarili ko dyan, no. Pero, pagka, halimbawa sa isang topic na na-establish na, nakaka-frustrate din kasi yung ganyan. Na nauubos kasi ang oras sa isang bagay pag hindi natin naiintindihan yung topic. Now, ang usapin, katulad nito, no, ang comment netong isa. Nasuzoom ko, no. Ang sabi dito, nakaka-cringe yung kay Gabin. Panic attack ba yun? Whatever it is, if struggling talaga siya, dapat din na ginawang content. For engagement din eh. As someone na nagkaka-panic attack, near-death experience talaga, mafe-feel mo at trauma. Pero ito, nag-content pa, tumal ba ng views kaya gumawa ng gimmick. Ito, hindi naman niya sinasabing fake. 'Di ba? Sinabi niya, whatever it is, if struggling talaga, hindi na dapat ginawang content. Well, no, ganito kasi yan. Papagit na ako, men. Yung paggawa niya ng content ay hindi naman bawal. 'Di ba? So, kung gawin niyang content, wala naman tayong magagawa doon. Kung gawin niyang content or pagkakitaan niya man yung niya. Pero, kasi ganito eh. Doon naman sa ako din, parang iniisip ko din yon. Kasi naranasan ko na to eh. Yung magkaroon ng panic attack. At kung halimbawa i-video, ayoko naman mangyari na i-video ako ng ganyan. Lalo na kung halimbawa, parang ako pa mismo ang magpo-post niyan. Parang namang napaka nun. Di ba? Parang namang, hindi ko alam kung, kahit ako siguro, let's say, totoong nag-panic attack ako, tapos, papa-videoan ko kasama ko, tapos ipopost ko pa na, hoy, ito yung nangyari sa akin. Parang kahit ako siguro madadramahan ako sa sarili ko eh. 'Di ba? Well, ako 'yun, 'di ba? Pero yung kayo ba, let's say yung mga nakaranas ng gusto nyo ba i-post kayo na gumaganyan-ganyan kayo? Pwede siguro palalampasin ko, no? May nag-post na ibang account may nag-post na ibang tao para sa akin. For example, no, nakita akong nagpa-panic attack sa mall. Gumaganon ako. Tapos na, para kung may ibang nag-video, then ipopost sa social media, oy, si Bungo nag-panic attack. Yun, alam ko talaga na hindi ko naman talaga layunin yun eh. Pinost nila sa social media. Wala naman ako magagawa doon. Nasa public place ako. At pinost nila ako sa social media, walang expectation sa privacy para sa akin, 'di ba? Naintindihan ko 'yon. Pero yung ako mismo, kasi nangyari dito kay Sir Gabin, no. Vinidyohan niya. Well, palulusutin ko na yung yung vinidyohan siya kasi syempre kahit siguro kamag-anak ko, no, may mangyari, bibidyohan ko din 'yon. Kung ako. Kaya lang yung i-upload ko pa yun sa sarili kong channel. Nagkakaroon kasi ng parang masamang panglasa yun sa sa viewers eh, na parang ano ba yan, inano pa. Habang nag-struggle siya,
In-upload niya ba? Parang ganon. Well, ang depensa naman kasi ng iba, ganito. Nagiging gitna ako ha. Ang depensa ng iba, nababasa ko dito, parang, kasi kailangan daw maging transparent eh. At least, pag vlogger ka daw talaga, kailangang i-update mo yung yung mga subscribers mo kung ano yung nangyayari sa or kung ano yung basta at least updated yung mga yung mga fans mo, 'di ba? Transparency daw 'yon. Sa akin naman, pwede ka naman maging transparent nang hindi mo pinapakita yung mga ganire. 'Di ba? Hindi, sinasagot ko lang kasi kaya daw ginagawa ito para maging transparent eh. Pero kung aaminin niya naman, nagginawa niya yan para kumita, hindi naman bawal yun. 'Di ba? Kaya lang medyo pangit ang dating nun sa tao. Na hindi, in-upload ko yun, at least mapagkakitaan, 'di ba? Hindi naman bawal yun. Pero pangit lang ang dating nun sa tao. Kaya lang, hindi rin swak yung dahilan na for transparency kasi pwede namang halimbawa, ang interview niyo, nanay, napansin niyo po kung wala si Gaby nung mga nakaraang vlog kasi nagkaroon siya ng panic attack. You don't have to show. Yung words nyo pa lang, okay na yun. Diba? Or pictures, no? Na okay na siya sa ospital, gumagano na siya sa ospital. Diba? Hindi na po namin papakita yung nangyari, pero ayan po, nasa ospital siya. Or nag-vlog na lang siya na nasa ospital na okay na siya. Pero yung struggles na yan, agree ako dito eh. Yung if struggling talaga siya, dapat di na ginawang content, no? Medyo agree ako doon. Parang medyo, alam mo yun, bumaba yung pagkaseryoso nung kaso. Pero sinasabi ko, hindi naman bawal yung ginawa niya. Ang dating lang nun, mukha lang siyang pera, pero wala naman siya nilabag na masama. Yun lang naman ang opinion ko dun. Kasi sometimes, no, para pahalagahan mo rin ang sarili mo, may mga bagay na sa'yo lang. 'Di ba? Iba yung ipapakita mo sa tao. Iba din naman yung pang personal mo. 'Di ba? Well, opinion ko 'yon, no. Inuulit ko ha, kung gawin niya man 'yon, wala namang masama doon. 'Di ba? Wala namang bawal, hindi naman labag sa batas 'yon yung ginawa niya. Kaya lang syempre iba ang lasa nun sa mga kapanood. Kaya hindi mo rin mapipigilan na mag-react yung iba. 'Di ba? Anyway, yan lang naman ang pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.